Hustisya ngayon ang sigaw ng isang pamilya matapos pagbabarili ng mga pulis ang kanilang kaanak sa Quezon City. Ayon naman sa mga pulis na akto nilang nang-hold up ang biktima kaya binaril. Darito ang report ni Katrina Son. Ano ang ginawa nila sa'yo? Wala akong nakasala pa ba? Napipilitan mo ko dali sa'yo. Puno ng hinagpis si Mang Ambet Manlapas habang pinagmamasdan ang nakaburol na anak na si Villy Ross alias Kalbo. Kwento niya, November 18, 2015 nang umano'y pagbabarilin ng mga pulis ang kanyang anak at ang isa pa nitong kasama sa Biak na Bato, Corner Dapitan sa Quezon City. Dahil dito, agad binawian ng buhay ang kanyang anak. Hanggang ngayon naman ay ginagamot pa rin sa ospital ang kaibigan nitong si Charles Jacinto. Ang tanging sinabi lamang daw ng mga otoridad kay Mang Ambet noon na aktuhan daw kasi na nang-hold up ang kanyang anak. Sabi daw nila, nang-hold up daw po. Sino po nagsabi? Mga pulis nun po. Kaya nila pinagbabaril dito. Tama sa ulo. Ayon kay Mang Ambet, hindi magnanakaw ang kanyang anak. Nang oras na iyon, kukuha lamang sana ng down payment para sa motor na ibinibenta nito ang kanyang anak. Nakita talaga ako sa akin. Dahil ang masama sa akin, pinagbibintangan nila anak kong nang-hold up. Hindi naman ako nang-hold up. Anak ko, hindi ko matanggap ginawa nila sa anak ko. Talagang binali nila ako, talagang tutukan ng malapitan. Duda niya, may kinalaman ng asawa ni Villy Ross sa nangyari. May bago na raw kasi itong kinakasamang pulis. Nakikita ko po, mayroong ako siyang kabit na pulis, ng babae. Base naman sa blotter report sa Police Station 1 ng QCPD at sa report ng GMA News, mag-aalas 10 ng gabi nang maiulat ang isang shooting incident sa lugar. Sa lugar na ito nakita ang mga sospek na duguan at nakahandusay sa gilid ng daan katabi ang isang motorsiklo. Positibo naman daw na kinilala ang mga sospek ng isa sa kanilang mga naging biktima na si Angelica Campos. Ayon sa biktima, sakay daw ng motorsiklo sina Villy Ross at Charles nang hablutin ang kanyang cellphone. Pero maliban sa hindi malaman kung sino mismo ang bumaril kay Villy Ross, hindi rin malaman kung sino ang nagdala kay Charles sa ospital. Nauna na ring itinanggi ng pamilya ni Charles na sangkot ito sa pang-hold up. Hindi namin nakausap ang investigador na may hawak ng kaso dahil pang umaga raw ito. Pero ang force multiplier na kabilang sa rumesponde doon. Dati nang hindi maipaliwanag kung paano nabaril at sino ang nakaengkwentro ng dalawa. Pinaano ko yung mga tao ko, pinarobing ko, nag-ikot-ikot kami para makita uli. Tapos mga 9:45 tumawag sa akin tao ko, meron daw dito nakikitang patay. So nung pinuntahan namin dito, yun na nga, bulagta na. Hindi namin alam kung sinong bumaril sa kanya. Kaya hangad daw nila ang mabilis na paggaling ng kaibigan ni Villy Ross para magbigay linaw sa kaso. Para sa unang balita, Katrina Son reporting.